Samantala, sa Angeles, bago umalis si Pope Francis sa Vatican para sa kanyang papal visit, special mention ang Pilipinas. Mismo ang Santo Papa ang humiling sa mga deboto sa St. Peter's Square na ipagdasal ang kanyang pagbisita sa Sri Lanka at sa ating bansa. Mula naman sa Vatican City, balitang hatid ni Cara David. Isang araw bago kami lumipad patungong Sri Lanka kasama ang Santo Papa, nagpasya akong magtungo sa St. Peter's Square. Tuwing linggo raw kasi lumalabas sa kanyang bintana ang Santo Papa para batiin ang mga tao at pangunahan ng pagdarasal. Winter ngayon dito sa Roma. Sobrang lamig, mga 10 degrees Celsius, tapos umuulan pa. Pero sa kabila nito, ang dami-dami pa ring tao na nagtitipon-tipon dito sa Piazza di San Pietro, St. Peter's Square. Ang dahilan, pag dumating kasi ang alas 12 ng tanghali, Sunday ngayon, lalabas doon sa bintanang iyon, sa topmost floor, ang ating mahal na Santo Papa na si Pope Francis. Every Wednesday and every Sunday, yun yung pagkakataon na masisilayan ng mga tao yung ating mahal na Santo Papa. At para sa akin, ito yung unang beses na masisilayan ko siya kahit na malayo. Kakaiba yung pananabik na nararamdaman ko ngayon na masisilayan ko ang ating mahal na Santo Papang si Pope Francis. Puno ang piazza ng mga deboto na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng mundo. Dito ko nakilala ang mag-asawang Alwin at Miriam Pascua na parehong OFW sa London. 17 taon ng kasal ang dalawa at nagpasya silang magkaroon ng renewal of vows sa isang simbahan sa Roma. Pagkatapos ng kasal, diretso sila sa Vatican para magpasalamat sa Panginoon sa biyaya ng matatag na pagmamahalan. Maging matibay. Matibay ang pagkasama namin. Kahit anong mangyari, hanggang parang kami sa isa't isa. Kasama nila ang iba pa nilang kaanak na unang beses ding masisilayan si Pope Francis. Palakas na ng palakas ang ulan pero hindi nagpatinag ang mga deboto. Ang lakas na ng ulan. At maya-maya pa. Sige, mali. Oh my gosh! Ayan na! Hindi ko alam kung ano ang tumimo sa aking puso pero napaluha na lamang ako nang masilayan ko sa unang pagkakataon ang Santo Papa. Sa kanyang mensahe, binanggit ni Pope Francis ang kahalagahan ng binyag at ni San Juan Bautista. Ang magandang sinabi niya kanina ay yung dahil sa ating kasalanan, nag-close ang langit. Pero sa baptism ng ating Panginoon, nag-open ulit ang kalangitan para sa atin. Pagkatapos, sabay-sabay naming dinasal ang Angelus. Italyano ang gamit na wika kaya halos hindi namin ito maintindihan. Pero makalipas ang ilang minuto, bigla naming narinig ang katagang Filipine. Partirò per un viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine. Padre! Grazie dell'augurio. Del vostro augurio in quel cartello. Grazie tanto. Grazie, Padre! E vi chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera. E chiedo anche ai srilankesi e ai filippini che sono qui a Roma che preghino specialmente per me per questo viaggio. Tinawag niya ang mga debotong Pilipino na nasa piazza at hinikayat kaming ipagdasal siya at ang kanyang biyahe sa Pilipinas at Sri Lanka. Hindi ko naintindihan pero yung sa puso, nangungusap siya. Oo. Kung tutuusin, napakalayo ng aming pwesto sa Santo Papa. Amen. Pero tila ba ramdam mong napakalapit niya. Ibang wika man ang kanyang sinasambit, sa pagkakataong iyon, puso ang nakikinig. Arrivederci! Mula sa Rome, Italy, Cara David, GMA News.